kapatid, at tayo magbukas ng salita ng buhay, mga kapatid. Hallelujah. Ating buksan ang ating Biblia. Sa aklat ng Revelation, mga kapatid. Revelation chapter 12. Hallelujah. Gamit ko ako ng mic. Praise God. Ating buksan ang salita ng buhay sa Revelation chapter 12. Handa na ba kayo makinig ng salita ng buhay? Amen. Ating buksan ang salita ng buhay sa Revelation chapter 12, verse 7 hanggang 13. Hallelujah. Sabi dito, basahin ko na lang sa English. Hallelujah. Sabi dito, and there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon. And the dragon fought and his angels. So verse 8, and prevailed not, neither was their place found anymore in heaven. So verse 9, and the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels was cast out with him. So verse 10, and I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Then sa verse 11, sabi dito, and they overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they love not their own lives unto the death. So last verse, sa 12, therefore rejoice, you heavens, and you that dwell in them, who to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having a great wrath, because he know that he had but a short time. Tayo'y manatiling nakatayo, mga kapatid, at tayo'y manalangin. Panginoon, hallelujah, salamat sa iyong kabutihan minsan pa. At sa umaga na to, Lord, once again, we ask your guidance, Lord. We ask your Holy Spirit to break your word. Samahan kami, Panginoon, hallelujah. Turing, O God, walang ibang aming ninasa, Panginoon, wala kami ibang nasa sa oras na to, kundi ang pagsama ng iyong banal na Espiritu sa munting gawain na to, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, salamatan ka, all the glory and honor belongs to you in Jesus' name. Amen and amen. Malayang makapang lahat. Hallelujah. Muli isang mapagpalang umaga sa ating lahat at sa mga tagapagsubaybay ng New Life Harvest, Tabaco, Kabangan, located at Purok Dos, Kabangan, Tabaco City, Albay. So, nawa ay pagpalain
Panginoon, sa mga online viewers, sa mga makikinig at manonood ng online na upload na gawain na ito mga kapatid. Hallelujah. At sa mga nag-respond sa aming invitation, sa Legazpi, si Maria Sierra, kung ikaw man ay nanonood, nawa ay pagpalain ka ng Panginoon. Salamat sa iyong pag-contact na kung saan ay nakita namin ang iyong kauhawan sa pakikinig ng salita ng Panginoon at hindi lang pakikinig ng salita ng buhay kundi ang pakikinig sa original na salita ng buhay na itinuro ng Panginoon Hesukristo sa kanyang apostol. Kaya loobin ng Panginoon sa mga susunod na Sabado ay magkakaroon ng Bible studies sa dako ng Legazpi. So Lord willing, mga kapatid, at isama natin yan sa panalangin. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At sa umaga na to ay nais kong pamagatan ng aking pangangaral ay ang paksa na ito mga kapatid ay aking tawagin, although nasa text naman at very clear ang sabi ng salita ng Panginoon. Sabi dito sa bandang chapter 12 verse 7, sabi dito, and there was war in heaven. Okay, so ang aking pamagat mga kapatid ay the war in heaven. Hallelujah. So pag-usapan natin ang kaguluhan. Pag-usapan natin ang digmaan sa kaharian ng langit mga kapatid. Hallelujah. Alam natin mga kapatid na ang aklat ng Revelation ay isinulat ni John the Beloved. At ito ay isinulat sa isla ng Patmos, na kung saan sa isla na yun mga kapatid ay nandun yung mga sari-saring tao na para bagang isinuka na ng lipunan. At kabilang doon si John mga kapatid na natapon doon. At sa lugar na yun mga kapatid ay masasabi din natin na malayo sa, dahil nga outcast sila. Outcast means malayo sa isang community o hiwalay sa isang community. Hallelujah, dahil sa mga kasalanan, sa kanilang ginawa. At dahil doon mga kapatid, wala silang access sa normal na society. But then mga kapatid, nung si John the Beloved, nung siya ay tinapon doon sa isla na yun mga kapatid, that the time din mga kapatid ay nagpahayag ang Panginoon sa kanya. At sa biyaya at sa pagpapala ng Diyos sa buhay ni John mga kapatid, nasulat ang aklat na Revelation. And we know na itong aklat ng Revelation ay aklat ito na kung saan ay si Kristo mismo ang nag-reveal sa mga bagay na mangyayari sa darating na panahon. At si John lamang ang witness at nagsulat nito mga kapatid. So, in short mga kapatid, hindi si John, hindi kaisipan ni John ang kanyang isinulat, kundi ang kaisipan ng Panginoon na ipinakita kay John mga kapatid, ang kanyang isinulat sa aklat ng Revelation. At isa sa ating pag-usapan ay ang digmaan sa ibabaw ng langit mga kapatid. Hallelujah. Dito sa Revelation chapter 12 mga kapatid, verse 7, sabi dito, hallelujah, and there was war in heaven. So, kung babasahin natin sa bandang itaas mga kapatid, hallelujah,
ay Revelation chapter 1. So hindi ko na lang sinama yan sa pagbasa, pero makita natin na nakita ni Juan sa kanyang vision na mayroong babae. At bihis sa itaas niya ay mayroong araw, at sa kanyang panan ay mayroong buwan. At sa kanyang ulo, mga kapatid, ay mayroong 12 stars, or masasabi natin crown. Hallelujah, sa babae na to. And we know, mga kapatid, na itong Revelation chapter 12 verse 1 ay tumutukoy sa bayan ng Israel. Hallelujah. But then, hallelujah, yun yung unang bukas ng Revelation chapter 12 verse 1, pero sa kasunod na senaryo, mga kapatid, ay dito ako nag-focus. Na kung saan ay nakita din ni John ang digmaan na nangyari sa kalangitan, mga kapatid. And we know yung digmaan na yun ay nasa spiritual na kalagayan. At pag sinabi natin digmaan, at pag sinabi natin nasa spiritual na kalagayan, nasa heavenly places, mga kapatid, ay hindi naman ibig sabihin nun na para bagang ang hangin o ang mga bagay na hindi nahawakan ay pag nagdigmaan ay walang nangyari. I mean, parang wala lang. But in reality, mga kapatid, pag sinabi natin spiritual realm at mayroong kaganapan na digmaan, the meaning of that is mayroon talagang nangyaring pakikipagdigma. At alam natin, mga kapatid, yung digmaan na yun ay it's not an imaginary, mga kapatid. Yung digmaan na nangyari ay hindi yun imaginary. Yet, alam natin na it was a vision na ibinigay ng Panginoon kay John, mga kapatid. At pag sinabi natin vision, hallelujah, it is a prophetic event. Ito yan ay mangyayari, mga kapatid. Hallelujah. And we know it is an actual spiritual battle in a physical matter, in heavenly places, sa kaharian ng langit, mga kapatid. In heaven dimension. At again, this war is recorded in the book of Revelation. And though it is recorded, and though it was a vision, and we know it is not a fiction. Hindi yan katang-isip, hindi yan gawa-gawa ni John. Hindi yan gawa-gawa ng isang writer na kagaya ni John, kundi yun ay ipinakita ng Panginoong Jesucristo sa vision ni John, mga kapatid. And we are talking in it as a real thing, mga kapatid. Totoong nangyari. Although it was vision, at yun ay mangyayari pa, mga kapatid. Hallelujah. Ang prophetic events, so since nagbukas tayo ng aklat ng Revelation, mga kapatid, ang prophetic events ay nangangahulugan sa mga bagay na darating pa, mga kapatid. And we know na ang aklat ng Revelation ay isinulat for future events. Yet, alam natin, mga kapatid, na may mga naisulat na sa aklat ng Revelation, and we know na may mga naganap na. At we know, mga kapatid, meron pa ring magaganap. Amen ba? So, hallelujah. The events written in the book of Revelation is always, lagi nating tandaan, picture out sa bagay na darating. And again, hallelujah, may mga picture out sa aklat ng Revelation na ibinanggit, hallelujah, na kung saan ay nangyari na in the past history. At isa na yan, mga kapatid, ay ang paglitaw
the great mother of harlots. Ang ina nabayaran, harlots na ito mga kapatid. And we know nangyari yon sa panahon na kung saan ay ang kaway ng Diyos ay nagumpisang magbigay ng mga kaisipan na against sa kalooban ng Panginoon. So the great mother of harlots is already happened, mga kapatid. And we know kung sino sila, mga kapatid. Sino yan? Sino ang tinutukoy, hallelujah, sa aklat ng Revelation, mga kapatid. Hallelujah. And yet, again and again, the book of Revelation is some of the content ay para sa future, mga kapatid. And we know sa mga future events ng aklat ng Revelation ay it is a clear, hallelujah, bagamat may ilan na hindi natin maunawaan, hindi natin maintindihan, but some of the happenings sa aklat ng Revelation ay, hallelujah, ay clear para sa atin. Why? Because alam natin, mga kapatid, tayo yung recipient. Tayo dapat ang mag-benefit sa mensahe na yan, sapagkat we claim, mga kapatid, na tayo ang babalikan na tunay na iglesia ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, the book of Revelation is for the future. Hallelujah. At although hindi lahat ay ating magas, pero may mga bagay tayong ibinigay ng Panginoon. At this time, this war in heaven, and there was a war in heaven. Nakita ni John sa isla ng Patmos is a futuristic event. So iyan ay future events. And we know, mga kapatid, that this war in heaven na ating binasa, mga kapatid, hallelujah, na kung saan si Michael and his angel fought against the dragon, which is the Satan, mga kapatid, and the dragon fought and his angel. So may labanan na nangyari sa part ni Michael at sa part ng dragon, which is the Satan, mga kapatid. And this happened, mga kapatid, this war happened in heaven. Not here on earth, not in other places of this earth, mga kapatid, kundi this event ay nangyari sa heavenly dimension. And we know, mga kapatid, mamaya ay ating dadaanan na itong kaganapan na to ay mangyayari lamang, hallelujah, itong kaganapan na to na ating naunawaan, this war in heaven, ay mangyayari lang to, mga kapatid, after, hallelujah, maselyuhan ang 144 Jews. So in the middle of the week, paglitaw ng dalawang witnesses, so hindi ko nilang ikot yung mga talata na ating naunawaan, but sa aklat ng sa scriptures, but again, we have concrete wisdom of this event, na this event will took place in the middle of the week, mga kapatid. Na kung saan, hallelujah, ating mababasa mamaya na Satan, the dragon, and his angels were cast out, hallelujah, to the earth, mga kapatid. So, again, it will be happen during, hallelujah, 1 week left, or tinatawag natin 1,260 days, when the two witnesses done selling 144,000 Jews, when the spirit of Satan,
This is the time the spirit of Satan will dwell in physical dimension. So ito 'yon. Ito ating na tinitirhan. This is the physical dimension, religious dimension. Hallelujah. Ang mga simbahan is the religious dimension. Hallelujah. Hallelujah. Kung ang diablo, kung ang dragon ay aalis na maalis na sila sa kaharian sa heavenly places, ay dito na sila titira sa physical world, sa earth, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Ang tanong, mga kapatid, sa ating buhay pananampalataya, bakit kailangan natin maunawaan ang mga bagay na to? Bakit kailangan natin maunawaan ang mga bagay na hinayag ng Panginoon kay John? Bakit kailangan natin maunawaan ang there was war in heaven? Bakit kaya? Simpleng tanong. Bakit? Simple lang din ang sagot, mga kapatid. Kailangan nating malaman ang hiwaga na ito, mga kapatid, sapagkat, hallelujah, it is written for you. It is written to the bride of this last church age, mga kapatid. Hallelujah. It is written to us for our benefit and to get ready for the coming of Christ. Hallelujah. Because alam natin, mga kapatid, ang nangyayari sa ibabaw ng lupa, ang ating tinitingnan, hallelujah, ay nakaset up na sa langit, mga kapatid. Ang pagparito ng Panginoon ay ating nilalakaran sa pamamagitan ng pananampalataya, at tayo niwala itong pananampalataya ay galing sa ating Panginoon. And then, hindi lang dapat tayo hanggang sa pananampalataya ng mga kapatid. Dapat malaman din natin ang plano ng Diyos sa kanyang babalikan. So that's why malaga ang malaman din natin ang digmaan na nangyayari sa karera ng langit, mga kapatid. So, it is for our benefit. Hallelujah. And we know, mga kapatid, itong war in heaven, so I'm talking about muna sa war in heaven. So, ayok ba nang basahin yung buong teksto. And we know, mga kapatid, itong war in heaven, mga kapatid, ay itong hiwaga na to, itong natutunan na to, although, hallelujah, may ilan na maaaring nakakaintindi, pero mga kapatid, hallelujah, ako iniwala, itong hiwaga na to, mga kapatid, although ito ay itong nireveal ng Panginoon kay John, mga kapatid, hallelujah, ito ay itinago ng Diyos sa mga matatalino. Amen ba? Ito ay tinago sa mga Bible scholars. Hallelujah. Yet, mga kapatid, sapagkat tayo ay niwala, tayo ay babalikan ni Kristo, tayo niwala na it is revealed to a simple one. It is revealed to us, mga kapatid. Hallelujah. Because we claim. Hindi lang tayo nag-claim. We believe. Hallelujah. We are the bride of Christ. At itong bagay na to, dahil ikaw ay nobya ng Panginoon, itong bagay na to ay dapat hindi lihim sa iyo, mga kapatid. Hallelujah. Now, ang tanong, mga kapatid, sa ating paksa, the war in heaven, hallelujah. Ang tanong, bakit mayroong digmaan sa kalangitan? At even sa ating kinalalagyan ngayon, mga kapatid, bakit mayroong digmaan? At nakita ko, mga kapatid, hallelujah, isa sa dahilan ng digmaan ay ang isa sa dahilan kung bakit kahit si Satan
ay gusto makipagdigma sa mga anghel ng Panginoon kay Michael mga kapatid. Ang isang dahilan kung bakit sila gusto makipagdigma sa mga servant ng Panginoon, hallelujah, because, hallelujah, dahil ang mga kaaway ng Panginoon ay they fight for the throne, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, saan na tayo? The reason bakit merong digmaan sa kaharian ng langit, mga kapatid, one of the reason is to fight for the throne, mga kapatid. Kaya ang diablo ay sa kanyang kalagayan ay hindi magpapatalo. Siya ay lumaban sa eksena na ito, mga kapatid. Siya ay nakipagdigma kay Michael the Archangel. Alam natin, mga kapatid, hallelujah, siya ay nakipagdigma because we know Satan wants a throne. Gusto niya ang trono. Gusto niya ang leadership. Hallelujah. At gusto niya yung crown, mga kapatid. Hallelujah. Authority and power. Hallelujah. Na kung saan ay nasa ating Panginoon. Gustong maangkin ng kaaway ng diablo ang kaharian, ang trono ng ating Panginoon, mga kapatid. So that's why there is a war in heaven, mga kapatid. And there is, kahit sa ating presenteng panahon, kahit tayo ay naglilit, kahit sa ating presenteng kalagayan, as the Bible itself clearly state, hallelujah, sa kaharian ngayon ng langit, still, mayroon pa rin digmaan na gaganap. Although hindi natin nabasa sa Bible, other reference, but dito lang sa aklat ng Revelation, mga kapatid, ito lang yung reference na nakita ko, hallelujah, na mayroong nireveal ng Panginoon kay John na mayroong naganap na digmaan, mga kapatid. Hallelujah. And again, we know because dahil yan sa authority na gustong kunin ng kaaway ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. And we know also, mga kapatid, this war in heaven ay nangyayari din sa ibabaw ng lupa. Ayoko mo nang mamaya ating pag-usapan ang laban sa spiritual o sa espiritu ng kaaway at ang espiritu ng Diyos. Mamaya ating dadalan yan. Ngunit, mga kapatid, itong war na ito, mga kapatid, ay ating tingnan muna sa ating presenting panahon. Hallelujah, na kung saan, just like nation versus nation, mga kapatid, hallelujah, nagkakaroon ng digmaan, nagkakaroon ng bumbahan, strike dito, strike doon, padala ng missile dito, padala doon, hallelujah, against all that action. Ang purpose ng action, mga kapatid, hallelujah, is to have dominion sa mga bansa, mga kapatid. Ang gusto nila ay magkaroon sila ng control sa bansa na yan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, nung ang Israel ay nanalo sa 6 days of war, mga kapatid, hallelujah, nagkaroon ng bayan ng Israel ng lupa.
nung nanalo sila sa part ng, saan ba yung part na yun? Sa West Bank ba yun? O sa part ng, kung hindi nagkakamali, may part ng Egypt ba yun? Basta malapit sa Israel. Kalimutan ko na kung anong pangalan ng lote na yun, mga kapatid. Nung nakipaglaban ang bayan ng Israel sa 6 Arab nation, nung sila ay nanalo, nakuha nila ang spoil of war. At ang purpose din ng kaaway, mga kapatid, kung bakit lulusubin nila ang bayan ng Israel, of course, gusto rin nilang maangkin ang lupa na yun, mga kapatid. Hallelujah! So ang purpose ng war is to acquire dominion, to acquire, hallelujah, authority, leadership. Hallelujah! At isa din naman sa dahilan ng war din, mga kapatid, ay is to preserve, hallelujah, the territorial domain, mga kapatid. Kaya din naman nagipagbaka si Michael, mga kapatid, because he wants para ma-reserve ang katahimikan sa karya ng langit. Para yung nais ng kaaway hindi mangyari. So nangyari din na lumaban ang mga servant ng Panginoon. Just like also the bayan ng Israel. Nung sila ay gustong sakupin ng mga Arab nation, puksain, kailangan nilang lumaban. Para hindi para kunin ang mga lupain ng mga Arab nation, kundi kailangan nilang lumaban para ma-preserve ang kanilang estado, ang kanilang bayan, mga kapatid. So that's the purpose of war, mga kapatid. The purpose of war is to get land, to get power, to get authority, to get leadership, hallelujah, to get crown. And the other parts or the other purpose din ng war is to preserve leadership, authority, dominion, hallelujah, hallelujah, and even the throne, hallelujah. So that's the purpose of war, mga kapatid. Ating basahin ang aklat ng Ezekiel, mga kapatid. Tingnan natin kung bakit nakipaglaban si Satan, o sa aklat ng Revelation ay he mentioned as the dragon. So the dragon, the angels, so verse 7, and there was war in heaven, Michael and his angels. Ang kanyang mga anghel, kanyang mga kasamang anghel, fought against dragon. So, and we know this dragon is the devil, the adversary of God. Bakit kaya nakipaglaban si dragon sa likod ng Panginoon, si Michael? Ating buksan ang aklat ng Ezekiel 28. So, ito ay Ezekiel 28, verse 13 to 14. So sabi dito, mga kapatid, sa verse 13, tingnan nyo. Sabi dito, basahin ko na lang sa English. Sabi dito, and thou hast in the Eden the garden of God. So ito yung kalagayan ng Diablo dati. Every precious stone was thy covering. The sardius, the topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, the carbuncle, and gold, the workmanship of the tabrets, and the pipe was prepared in days. So ito yung mga mamahaling ginto, mamahaling ornaments ay nasa kanya, hinanda sa kanya, binigay sa kanya. In the day that thou hast
that you was created. So bago nung ginawa si Lucifer, nasa kanya na yung mga mamahaling ginto, mga kagila-gilalas na mga bagay sa karya ng langit. Yung diamond, yung sapphire, yung mga klase-klaseng palamuti, nasa kay Lucifer na. At sabi niyo sa verse 14, Thou art the anointed cherub. Duruin mo. Si Lucifer was anointed cherub that cover and have set day. So, binigay yan ng Panginoon. At sabi ito, he was upon the holy mountain of God. Doon siya nakatira. And he was walked up and down in the midst of the stone of the fire. So, ganun ang kalagayan ni Lucifer. Paakyat, pababa sa mga mamamahaling ginto. At binihisan siya. At sabi sa verse 15, You was perfect in thy ways from the day that you was created. So Lucifer was perfect in his day nung siya ay ginawa. Hallelujah! Hallelujah! At sabi ito, till hanggang iniquity was found in them. Ibig sabihin, hanggang nakita ang walang at kawalan ng katarungan. Hanggang nakita ng Panginoon ang kanyang pagsalangsang, pagkasala. So, ang ganda ng kalagayan ni Lucifer, ang ganda ng kanyang estado sa karya ng langit. Hallelujah! Napakainam. Siguro kung i-compare sa mga anak ng Panginoon sa ibabaw ng lupa, walang mai-compare sa kalagayan ni Lucifer sa karya ng langit. Sa kanyang dating kalagayan. Dito, napapagod tayo. Sabihin na, ako ay anak ng Panginoon, kaya ako ay elected, ako ay preordained, bago pa tinatag ang kalibutan, elect na ako ng Panginoon, puri ng Panginoon. Pero mga kapatid, when it comes to sa kalagayan, nagugutom, nagkakasakit, pero itong si Lucifer, mga kapatid, sa karya ng langit, nasa kanya na yung the best of the best na kalagayan, mga kapatid, of all angels. Hallelujah. Of all creation sa karya ng langit. Pero mga kapatid, until the day na nakita sa kanyang kasalanan. Ano yung kasalanan ni Lucifer, mga kapatid? Hallelujah. Ating tingnan sa Isaiah 14. Isaiah 14, verse 12 to 15. Okay, Isaiah 14, verse 12 to 15. Tingnan niyo, mga kapatid, ang dahilan ng pagiging gustong mangyari ni Lucifer, the way siya ay nagpaglaban kay Michael. Sabi dito, sa verse 12 ng Isaiah 14, sabi dito, How art thou fallen from heaven, O Lucifer? Hallelujah. The son of the morning, how art thou cut down to the ground, which did weaken the nations. So, paano nahulog mula sa kalangitan ikaw na bituin sa araw, anak ng umaga? Paano ka naputol sa lupa, ikaw na sumakop sa mga bansa? Now, take note. Ito yung time na nahulog si Lucifer. Sa kanyang kagandahan, sa kanyang perfect in
in buo, perfect talaga siya. Napakaganda ang kanyang pagkagawa. But this time, he was already fallen. Paano ka nahulog mula sa kalangitan, ikaw na bituin sa araw? Anak ng umaga, paano ka naputol sa lupa at ikaw ay sumakop sa mga bansa? Now take note. So nung si Lucifer ay, dagdag ko na lang to, nahulog sa lupa, yung kanyang pagkahulog sa lupa, naging dahilan upang upang manghina ang mga bansa. Well, we know because ang dala ni Lucifer ay rebellion sa harap ng Panginoon. So, in-encourage, nung siya ay nahulog sa lupa, so ko na lang, nung siya ay nahulog sa lupa, he teach the nation na hindi lumakad sa salita ng Diyos. Na sumuway sa kagustuhan ng Panginoon. So that's why sa mga nations na labas sa Israel, they are pagan. They are naglilingkod sa Diyos-Diyosan. Hallelujah. At sabi dito sa verse 13, for you said in thine heart, sinabi niyo sa iyong sarili, hindi mo si Lucifer, I will ascend into heaven. Siya ay akyat sa langit, I will exalt my throne. Hallelujah. So si Lucifer, hallelujah, nung bago pa siya na lumagpak sa lupa, bago siya inalis sa kanyang kalagayan, ay may sa puso niya, meron na siyang pakikipagdigma sa Panginoon. I will exalt my throne above the stars of God. At sabi dito, I will sit also upon the mount of the congregation. Ito yung mga nasasakupan sa kaharian ng langit. So, expected sa kaharian ng langit ay meron ding congregation doon. May mga creation ng Panginoon na sumampalataya sa Panginoon. And then, isa na yun yung maanghel na hindi tumalikod sa Diyos. I mean, ang mga anghel, sabi niya sa puso, I will exalt my throne above the stars of God, and I will sit upon the mountain of the congregation in the side of the north, sa taas. Sabi sa verse 14, I will ascend above the heights of the cloud, and I will be like Most High. Sa perfect in beauty, ninasa niya pang maging kapantay sa Creator. So, that's, sa kalagayan na yun, ay nakikipaglaban na siya. Nakikipagdigmaan na siya sa trono ng Panginoon. Hallelujah! That's why, hallelujah, sa ganun pa lang na time or space sa eternity, mga kapatid, nagkaroon na ng war in heaven. Hallelujah. Between the Creator and the creation. Especially the angels. Si Lucifer, mga kapatid. So nagkaroon na ng agawan ng trono. So that's why merong war in heaven. And that is, nung nangyari yun, yung itong binasa natin, hindi yan imaginary, ha? Yan ay totoong nangyari, mga kapatid. There is a war in heaven because of the dispute of the throne. Kung sinong upo, sinong magiging prinsipe ng trono na yan. Pero alam natin, mga kapatid, Lucifer cannot be equal with the Most High. Alam natin yun. Bakit? Simply because Lucifer is just part of creation. He is created. Hallelujah. Never pa naging mataas ang created sa nag-create sa kanya. Take note, walang creation kung walang creator.
That's the principle, logic. At dapat naisip ni Lucifer, wala siya kung wala ang Panginoon. Yet, ang ginawa niya, gusto niyang maging kapantay, gusto niyang maging creator. Because, hallelujah, sa puso ni Lucifer ay nagkaroon ng pride. So again, Lucifer was a brilliant star. He is a given, he is beyond wala kahit ang mga anghel, ibang anghel ay hindi may compare sa kanya. Yet, hallelujah, he falls, mga kapatid. At nung binasa natin yung sa ating text, mga kapatid, and there was war in heaven. Michael and his angels fought the dragon and his angels. So gusto makipagdigma ng dragon na yan kay Michael just to get the throne, mga kapatid. Just to prevail the dominion in heavenly places. Gusto niya makipaglaban doon, hallelujah, para may pakita sa kanyang sarili na siya ang higit sa lahat. Hallelujah. Pero anong nangyari, mga kapatid? Ating balikan ang ating text, mga kapatid. Anong nangyari sa pagipagbaka ni dragon ng diablo sa anghel? Hallelujah. Anong nangyari? Tingnan niyo, mga kapatid. Napakainam ang salita ng Panginoon. At nangyari, mga kapatid, hallelujah. Okay? Sa verse 9, sa verse 8, so sa bandang itaas, and there was war in heaven, Michael and his angel fought against the dragon, and the dragon fought and his angel. Sa verse 8, and prevail not. So sino tong prevail not? Neither was their place found anymore in heaven. Sino tong prevail not? Sino tong hindi nanalo? Sino tong hindi nagwagi? So hindi yan si Michael, ha? Baka isipin natin, baka si Michael yan, hindi nagwagi. No. It's clear sa scriptures na itong hindi nagwagi, itong dragon na nakipaglaban sa mga kawan ng Panginoon. Hallelujah. Prevail not, neither was their place found anymore in heaven. Nung sila ay natalo sa mga senaryo na yan, sa vision na nakita ni John, mga kapatid, hallelujah, nung sila ay natalo, anong nangyari? They are totally cast out from heaven. So sa dating may access sa kaharian ng langit, sa dating may access sa mga magagandang bagay, of course, ako'y niwala, sa kaharian ng langit, may mga magagandang bagay doon na hindi pa natin lubos malawan, pero ako'y niwala, since doon doon naganap ang digmaan, doon ang habitation ng mga anghel, doon ang kanilang tirahan, ako'y niwala, mga kapatid, may magagandang bagay doon na hindi may compare dito sa earth, mga kapatid, dito sa lupa. So that's why nung sila ay nakipaglaban, yung mga kaaway ng Panginoon, nawalan na sila ng access sa kaharian ng langit. Hallelujah! Nawalan na sila ng access sa kaharian ng langit, mga kapatid. And again, the question, kailan ito nangyari? Na nawalan sila ng access. Actually, binanggit ko na kanina. Ito ay mangyayari pa lang sa panahon na kung saan ay once na ang Antichrist ay maghari na sa lupa upang patayin ang dalawang witness, i-persecute ang mga Christian na naiwan at yung mga Hudyo na tumanggap sa mensahe ng Panginoong Jesucristo. Doon natin makita na tapos na ang kanilang dominion, kanilang habitation sa kanilang langit. Although,
pag-pray natin na hindi tayo kabilang, hindi natin makita ito ng personal. Kasi kung makita natin ito ng personal, either part tayo ng isa sa papatay ng Antikristo. Amen ba? So yan ay, ano lang natin mga kapatid, para bagang picture out na mangyayari. Although, we hope we hope na hindi tayo kasali doon sa actual na makita. Kasi kung makikita natin ito na actual na Antikristo ay maghari, then isa tayo sa kasama sa mga foolish virgin, mga kapatid. So, sa mga talata na yan about foolish virgin, so hindi ko muna lang i-quotes sa scripture sapagkat wala ng oras, mga kapatid. So, hallelujah! So sila ay cast out na sa karya ng langit. Now, ating basahin ang 1 Corinthians chapter 12 verse 2. Now, pag-usapan muna natin yung bago sila na-cast out sa lupa. So, nandyan pa ba kayo? Ating palapan ating buhay na Panginoon. Hallelujah. So, 1 Corinthians chapter 12. So, hindi naman tumaba mga kapatid. 1 Corinthians chapter 12, verse 2 hanggang 4. Tingnan nyo mga kapatid. Bagamat ang mga kaaway ng Panginoon ay nasa heavenly places, it doesn't mean na para bagang iisa ang kanilang kalagayan, ang kanilang lokasyon sa ating Panginoon. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 12, verse 2. Sabi dito, First Corinthians chapter 12, 2 to 4. Okay. Sabi dito mga kapatid, okay, parang 2 Corinthians yata ko 2 Corinthians chapter 12. Verse 2. Okay, so tama. Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 2. Sabi dito, I knew a man, so ito yung sulat ni Paul sa Corinto. I knew a man Christ above 14 years ago. Whether in body, I cannot tell. Whether out of body, I cannot tell. God knows. Such one caught up in the third heaven. So, sino itong na-caught up sa third heaven? Si Kristo. Okay, sa verse 3, and I know such a man, inulit na whether in body or out of body, I cannot tell. God know. Okay. Sa verse 4, how that he was caught up in paradise, or minention na yung paradise ito, unheard, unspeakable words, which is not lawful for a man to utter. Okay. So, nakita ni Paul na si Kristo ay nasa caught up in the third heaven. Now, it doesn't mean na doon sa third heaven na yun, when we say na nasa heavenly places, it doesn't mean na sa third heaven na yun ay nandun din yung Satanas, Diablo at ang kanyang mga anghel, mga kapatid. Pero pag sinabi natin heavenly places, mga kapatid, gusto ko lang i-establish na iba ang kalagayan sa heavenly places na nasa si Kristo
at ang ating Ama na nasa langit, iba din yung kalagayan na kung saan ay nandun ang mga anghel, mga kapatid. Although it mentioned that there was war in heaven, but it doesn't mean na yung war place na yun ay nandun din ang ating Panginoon. Amen ba? Because we know our God is not God of confusion. Amen ba? Hindi niya papahintulutan na ang kanyang lugar na magkaroon ng digmaan. Hindi yan papahintulutan ng Panginoon. Either, hallelujah, paniwala itong heaven na to ay nasa ibang dimension, yet we call it a heaven, na kung saan ay mayroong kaguluhan. Just like Malacanang Palace. Example lang, Malacanang Palace. Di mo makita sa Malacanang Palace, sa loob ng palasyo ay mayroong digmaan, may barilan. Ang nangyari, mga kapatid, nasa labas ng Malacanang Palace, nandun ang kaguluhan, nandun ang barilan. And I know, hallelujah, ako'y wala, ganun din ang senaryo ng Kaharian ng Langit. So may certain place sa Kaharian ng Langit na nandun ang ating Panginoon, hallelujah, nandun ang kanyang mga lingkod, ang mga anghel, ang mga elders na mentioned sa Book of Revelation. So it's another thing na naman, ayokong i-quote ang para di na mahaba. Another place yun, mga kapatid, again, and another place din naman yung nangyaring digmaan, and we call it heavenly places, mga kapatid. Amen ba? Hallelujah! Now, ang question, mga kapatid. So, si Kristo, alam natin na He was caught in the third heaven. Now, ang question, bakit kaya kahit sa ating presenting panahon, kasi we believe hindi pa yan nangyari, mangyayari pa lang yan eh. Ang question ngayon, why is it God allowed the fallen angel to stay in heaven? Bakit kaya? Bakit kaya pinahintulutan pa ng Panginoon na ang mga fallen angel, hallelujah, ay magstay sa heaven? Una, mga kapatid, nakita ko, mga kapatid, the first reason kung bakit hindi sila nag-stay, inalaw pa rin ng Panginoon na mag-stay ang anghel ang mga fallen angels sa heavenly places, because, una, yan yung kanilang habitation. Di ba? Yan kanilang tahanan. Yan ang kanilang parang home base. Nung sila ay ginawa, syempre, nasa makalangit sila na kalagayan, nung sila ay nagkamali, but still, may consideration pa rin ng Panginoon. Okay, magstay muna kayo dito. So that's their habitation, mga kapatid. That is their first habitation. At ako'y niwala, dahil yan yung first habitation nila, dyan din yung comfort zone ng mga fallen angel. Amen ba? Comfort zone, ibig sabihin, magandang kalagayan. Hallelujah! I-compare dito sa lupa. Hallelujah! Mas magandang kalagayan doon sa Kaharian ng Langit, mga kapatid, sa heavenly places. Kaya nga si Lucifer ay sa kakanaog. Hindi lang tayo siya natili dito. Balik na naman siya kasi maganda ang kalagayan doon, mga kapatid. Nandun ang comfort zone. Hallelujah! At ako'y niwala, pinapahintulutan din ng Panginoon na ang kanyang kaaway ay manatili sa kaharian ng langit because, Because, hallelujah, dahil sa kanyang hirang sa ibabaw ng lupa, mga kapatid. Amen ba? Dahil sa kanyang mga hirang sa ibabaw ng lupa, sabi nga ng ating binasa, woe unto the inhabitants of the earth and unto the sea. Nung ang espiritu ng Diablo, ang kaaway ay ibibigay na sa lupa, mga kapatid. Kahabag-habag ang lupa. Yet, mga kapatid, hindi pinahintulutan talaga ng Panginoon na mangyari muna ang ganung senaryo kasi una, nandyan pa ang espiritu ng Panginoon, nandyan pa ang kanyang mga nobya, mga kapatid. Hallelujah! Ating basahin Matthew 8. Okay, mag-alala, hindi naman ito mahaba. Sa Matthew 8,
Sa Matthew 8, verse 29. Sabi dito, isa din sa dahilan kung bakit ayaw ng mga anghel na magstay lang talaga sa lupa. Kasi dito, diba? And behold, they cried out saying, what have we do with you, Jesus? Ito yung panahon na kung saan ay pumunta si Jesus sa isang lugar na kung saan isang tao ay possessed ng demon spirits. At sabi dito, ano bang gagawin namin sa iyo, Jesus? Sabi dito, naparito ka ba upang kami ay pahirapan bago ang itinakdak pa oras? Biruin mo. Kumbaga itong spirito na to, pag nandito sa lupa, pag ang spirito ng Panginoon ay nandyan, ay naiirita ang mga spirito na to. Natatakot! So that's why the comfort zone of the pinahintulutan silang manatili pa rin sa heavenly places dahil, hallelujah, una, again, yun yung kanilang habitat. Pangalawa, yun yung ang kanilang comfort zone. Doon sila nilikha sa heavenly places. So, it's their comfort zone. Pangatlo is, dahil nga nandito pa ang mga bride ng Panginoon, ayaw pa ng Panginoon na totally baghari ang kaaway. So, sabi nga nung siya ay nahulog, sabi ng anghel, "Wo, kababa, kawaawa ang mga lupa," kung saan ay binanggit sa ating aklat na sa ating teksto na kung nahulog ang kaaway. Then, the fourth reason ay ang mga evil spirit, mga kapatid, ay they are irritated sa Espiritu ng Panginoon. They are afraid. Hallelujah. Kaya di sila masyado pang makagalaw, mga kapatid, dahil nandyan pa ang Espiritu ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Hallelujah. Now, hallelujah. Kung mayroong war in heaven, meron din namang, mga kapatid, na war here on earth. Ating basahin ang Ephesians chapter 2, verse 1 and 2. Kung mayroong digmaan sa langit, sa kaharian ng langit, meron din namang digmaan dito sa ating kinatatayuan, kinatitirahan. At ito ang pakikibaka sa mga spiritual realm. Tingnan niyo, mga kapatid, sa verse Ephesians 2, 1 and 2, sabi dito, hallelujah. So Ephesians chapter 2, 1 and 2. And you had quickened who were dead and trespass and sin. Ito yung gawa natin na minsan tayo namatay, nagkasala, yet binuhay tayo ng Panginoon. Sabi din sa verse 2, wherein in the time past, so ito yung mga kaganapan, you walk according to the course of this world. Yung dati nating buhay ay lumalakad tayo ayon sa takbo ng sanlibutan. According to the prince and the power of the air. Ito ibig sabihin, mga kapatid. Ibig sabihin, ang dati nating buhay ay lumalakad sa espiritu na kung saan itong espiritu na to na kaaway ng Panginoon ay doon tayo sumusunod according sa kanyang kapangyarihan, according sa kanyang kagustuhan, mga kapatid. Hallelujah! Nung tayo wala pa sa Panginoon, tayo ay lumalakad according sa kagustuhan initong prince, the power of the air. At sabi ito, and the spirit that now work in the children of disobedience. Hallelujah! That's the spirit of Antichrist. At sabi sa verse 3, whom you also
have all conversation in the time past in the lust of the flesh, fulfilling the desire of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. So, ibig sabihin, yung may mga we are not children of wrath, ibig sabihin, may mga tinatawag talaga na itinaga na para sa mga anak ng pagsuway. Pero we are not, hindi tayo tinutukoy dito mga kapatid, para bagang nakuha lang natin yung katangian nila na sundin ang kalooban ng kaaway, sundin ang takbo ng mundo. Nakuha lang natin yun, but again, we are not the children of wrath. Ang lahat na nandito ay children of God. Amen ba? Hallelujah. And proceed tayo sa 6. So, sa mga dati nating buhay, again, ating ginagawa ang gawa ng laman. Hallelujah. Power of this world. Hallelujah. So, verse 6, chapter 6. Ito na mga kapatid. Chapter 6, verse 12. Sabi dito, hallelujah. For we wrestle. Diba? Tayo ay nagipagbaka. Wrestle. Parang sa other term, wrestling or wrestle. Not against flesh and blood. Hindi tayo nagipagbaka sa laman at dugo. Saan tayo nagipagbaka? But against the principalities, against powers, against the ruler of the darkness of this world. So, ibig sabihin, sa ating presenting panahon, meron talagang espiritu ng kaaway at we must aware, mga kapatid, na tayo ay nakikipagbaka sa espiritu na yan, mga kapatid. We make war in that spirit of the adversary of God, mga kapatid. For we wrestle not against flesh and blood, but against the principalities, against the power, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So kung mayroong digmaan sa heavenly places sa ating presenting panahon or even sa panahon na lumitaw si Adan hanggang sa huling kapanahunan, mga kapatid, hanggang sa huling pagparito ng Panginoon, hanggang sa paghain ng Antikristo, mayroong pakikibaka, hallelujah, sa spiritual wickedness in the high places. So kung may war in heaven, take note, meron din tayong pakikibaka sa ibabaw na ito, mga kapatid. Hindi sa tao, hindi sa ating kapitbahay, hindi sa ating kalaban sa dati nating kalaban. No. Ang ating kalaban ay ang mga espiritu na gumagala sa kahanginan, mga kapatid. Hallelujah! Bakit may pakipagbaka sa ating presente panahon? Simple lang, mga kapatid. They want the spirit of Antichrist want to conquer us. Gusto niya tayong matalo. Gusto niya tayong maidamay sa kanyang parusa, mga kapatid. Hallelujah! Gusto niya tayong idamay sa kanyang destruction, mga kapatid. Hallelujah! Kaya, mga kapatid, hallelujah, maging maingat tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen ba? Maging maingat tayo sa ating paglilingkod sapagkat ang dyablo, hallelujah, sa aklat ng Mateo, hallelujah, ikot ko na lang, parang leon na nag-iikot, hallelujah, ready to devour, mga kapatid, naghihintay lang. Kaya, mga kapatid, war in heaven, there is also war here on earth, mga kapatid. Alam niyo ba sa parable, mga kapatid, sa aklat ng Matthew chapter 13, so ating buksan ang parable. Konti na lang, mga kapatid. Sa parable, tingnan niyo, mga kapatid, kung paano gumawa ang kaaway. Alam natin na nasa kahanginan ng kaaway, nasa
uh, spiritual uh, high places. So, sa Matthew chapter 13, mga kapatid, nandiyan pa ba kayo? Di pa ba kayo antok? Mari ba natin palapating buhay na Panginoon? Hallelujah. Sa Matthew chapter 13, verse 24, hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, ito yung parable na kung saan si Kristo ay nagbigay ng kanyang parabola na kung saan ay patungkol sa pagtatanim. Okay? Sa verse 24 ng Matthew 13, sabi dito, another parable put forth unto them, so itong sinabi ng Panginoon sa kanyang mga lingkod, saying, the kingdom of heaven is like unto a man which sowed a good seed. Hallelujah. Sa bandang 25, but while men sleep, so ito yung mga nagbabantay, nakatulog sila. Sabi nito, the enemy come and sowed tares among the wheat and went his way. So nung nakatulog sila, tulog ang mga nagbabantay, pumunta din naman ang kaaway at siya ay nagtanim ng pansirang damo sa gitna ng trigo. At pagkatapos nagtanim, umalis din agad. Hindi na siya nagpahuli sa mga nagbabantay. Para bagang ambush to eh. Habang tulog ang mga nagbabantay, ambushin. At pagkatapos, alis agad. So ito yung nangyari sa Matthew chapter 13, mga kapatid. Ang kaaway ay nag-ambush. Although hindi kagaya sa tinagitang ambush, pero ang ambush dito ay nagtanim din ng kanyang binhi. Sa verse 26, and when the blade was sprung, ito yung mga dahon. Nagpagtubo na ang mga halaman and brought forth fruit. At doon nakita nila, nung nagtubo na yung mga dahon, ay nakita nila yung pansirang damo. At the verse 27, and the servant of the household, tingnan mo, dati men ang minention na natulog, ngayon servant na naman. And the servant of the household come unto him, said, Sir, did you not sow good seed in the field? At sabi niya, from where? From whence? Things hath it tares. Kumbaga, saan ba nanggaling itong pansirang damo? Kailan to nangyari na mayroong pansirang damo? Sabi ng master. Sabi ng nagtanim, He said unto them, the enemy or an enemy had done this. So sabi ng nagtanim, ang kaaway ang gumawa nito. Sabi doon, the servant said unto him, will you then that we go and gather them up? Tingnan nyo ha. Sabi ng servant, gusto mo bang aming puntahan at aming bunutin ang mga pansirang damo? Sabi ni Jesus, sabi ng nagtatanim, but he said, no, lest when you gather up the tares, kung bubunutin nyo yung mga pansirang damo, may chances din na ma-root up yung trigo. So ang payo niya, ang payo ng magtatanim, so itong magtatanim, may ano talaga siya, may alam talaga siya eh. Let's both grow together until the harvest, and the time harvest will say to the reapers, sa mga mag-ani, gather you together first the tares, pansirang damo, and bind them in bundles to burn them.
but gather the wheat into my barn. Anong ibig sabihin ng talinghagan nito mga kapatid? Una, balikan natin. So, ang nagtanim ay ang Panginoon. Nung nagtanim siya ng mabuting binhi, ang lumabas, ang naging resulta ay naging wheat. So, ang tingnan niyo mga kapatid, ang kanyang tinanim ay good seed, ang minensyon ng Panginoong Yesus. It is a good seed. Sabi dito, balikan natin sa 24. A man sowed a good seed in his field. So walang sinabing he sowed a seed of wheat. Ang sinabi lang is good seed. And we know it's the Word of God na kanyang itinanim. At nung lumaki-laki na yung Word of God ay naging wheat. Hindi na sinabi kung anong seed. Good, hindi na sinabing good wheat. Yet, ang minensyon na nung tumubo na yung good seed ay naging wheat, trigo. So, tingnan natin itong mga words na ginamit ng Panginoon mga kapatid. So, nung nagtanim, ang magtatanim, nagtanim din ang kaway ng kanyang binhi. Hallelujah! At yung pagtanim ng kaway, kung mapapansin natin, tulog ang mga tao, nagtanim siya, ay it is an intentional. Intentional na kung saan ay hinalo niya sa mabubuting binhi, mga kapatid. So, ang diablo ay, talaga siya, hindi siya takot. Kahit may bantay, kahit may mga bantay na nagbabantay, yun nga lang, nakatulog siya dahil gusto ng diablo na magkaroon ng sarili ng binhi. Kahit may bantay, as long as tulog, kaya niyang gawin, in-execute niya ang kanyang plano, mga kapatid. Ang kanyang purpose. And we know, nagtanim siya because, alam natin, gustong mag-multiply ng kaaway ng maling salita. The purpose ng kanyang pagtanim, mga kapatid, seed represents the Word of God. At yung wheat na tumubo, ay yun yung mga taong tumanggap sa salita ng Panginoon. Then, ang diablo, ang enemy, ganun din, nagtanim siya ng masamang salita. Sabihin na lang natin, masamang salita. At naging bunga ng masamang salita ay pansirang damo. At pag sinabi natin pansirang damo, ito ay mga mananampalatayang hindi talaga sa Panginoon. Nakuha niyo? At sabi dito mga kapatid, hallelujah, nung siya ay nagtanim yung kaaway, ay minix niya sa wheat. Alam niyo kung bakit niya doon nilagay, mga kapatid, sa wheat pa talaga? Una, mga kapatid, ang purpose ng pagtanim niya ng binhi, ng kasinungalingan galing sa kaaway, ay to distract the wheat. May mga kaisipan pala ng diablo na tinatanim niya, mga kapatid. At tinanim niya yan para ma-distract ang trigo, mga kapatid. Minix niya ang kanyang kind, ang kanyang idea, ang kanyang saloobin sa wheat. Hallelujah! Para yung wheat, mga kapatid, yung trigo, yung tunay na manampalataya, ay magkaroon ng confusion. Amen ba, mga kapatid? Magkaroon ng pagkalito. Kaya minsan, ang tunay na manampalataya, minsan, di natin maiwasan na mayroon talaga yung chances na malito. Kasi ang kaaway ay nagtatanim din eh. Parang nagiging kapitbahay niya
maling paniniwala, lalo na kung maling paniniwala, may kasama kang maling paniniwala. Although kung matibay ka na, purihin ang Panginoon, pero may mga chances na kung ang isang mapalataya ay bago pa lang sa Panginoon at kasama niya yung naglilingkod sa maling paniniwala, may chances na magiging confused ang isang manampalataya yun. Hallelujah! At take note mga kapatid, sa ating presenting panahon, kahit sa panahon ng mga apostol, ang Panginoon, since nagtanim ang Panginoon ng mabuting binhi, it also represent mga kapatid, nagtanim din ang Panginoon ng mga iglesia. Mga tunay na iglesia. At hindi rin nagpatalo ang kaaway, nagtanim din siya ng false churches mga kapatid. At doon sa false churches na yun mga kapatid, hallelujah, doon niya ini-inject ang kanyang kaunawaan ng kaaway. But then, ano ang sabi ng Panginoon? Sabi ng mga alagad, bunutin na natin, patayin na natin. Ano ang sabi ni Kristo? Wag. Baka madamay mo yung trigo. So, anong ibig kong sabihin mga kapatid? Kahit sa mga maling pananampalataya, kahit sa maling paniniwala, ako iniwala mga kapatid, kung nagtanim ang diablo ng iglesia na kung saan ay ini-inject niya ang maling pananampalataya, maling paniwala, ako iniwala mga kapatid, in that church mga kapatid, meron pa rin tunay na naglilingkod sa Panginoon. Meron pa rin tunay na nakaunawa sa salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya ayaw ng Panginoon na sirain. Ayaw niya munang wasakin ang iglesia na yan. Ayaw niyang i-judge ang iglesia na yan. Kahit merong, sabihin natin, kahit hindi na lumalakad sa salita ng Panginoon, kahit nagiging blasphemy na sa harap ng Panginoon, ayaw niyang sirain sabagat baka madamay yung isang wheat na napapaligiran ng pansirang damo mga kapatid. Hallelujah. That's why nag-send siya ng mag-aani. Ayun yung trabaho ng mga manggagawa. Laborers. Yun yung trabaho ng mga manggagawa para hallelujah, mag-labor sa karya ng Panginoon. So, hallelujah, kung ang isang believer na tunay na believer ay napabilang sa isang maling iglesia, mga kapatid, hallelujah, ay maggagamit ang Panginoon ng kanyang servant para pangaralan ang mananampalataya na yan, mga kapatid. Gagamit siya ng servant, at yung servant na yun, na kung saan, kung sa kanyang pakikinig ng salita, ay makikwiken ang kanyang puso, mga kapatid. Ang binhi ng kanyang natanggap, ito palang tamang salita. Hallelujah! At nung makwiken na mga kapatid, that's the time na yung wheat na yun, mga kapatid, aalis doon sa pangkat ng mga pansirang damo. So mangyari mga kapatid, pag lumago na, pag harvest time, ang mga pansirang damo, ang mga wheat ay ihihiwalay. So hanggang sa final na yung hiwalay mga kapatid, hallelujah! Kung may wheat pa dito, aalisin. Kung may wheat pa dito, aalisin. Ilalagay ng Diyos sa mainam na kalagayan. Hanggang sa darating ang judgment. At ang judgment na minention dito ay susunugin ang mga pansirang damo. Hallelujah! So, hindi dapat bunutin ng mga lingkod sapagkat, hallelujah, again, maaring madadamay ang mga trigo sa gitna ng pansirang damo kung sila ay bata pa. That's why they need time. Kailangan ng panahon to determine kung saan ba talaga ang trigo, saan ba talaga ang pansirang damo. Hallelujah. At just like churches, again,
ba talagang tumatayo sa tunay na salita ng Diyos? O sino ba yung hindi tumatayo sa salita ng Diyos? At sabi ng talata natin binasa, sa mga pansirang damo, sila ay susuyopin. Hallelujah. Hallelujah. And we know, mga kapatid, ang mga trigo, so wheat, ay makikinig lamang sa mga salita na kung saan ay salita na tunay, mga kapatid. Kaya sabi sa 2 Corinthians, ating basahin ang 2 Corinthians, mga kapatid. 2 Corinthians 2. 6 pala, sorry. 2 Corinthians chapter 6. Paumanhin kung mabahaba to. Pero sana ma-enjoy natin ang salita ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Sabi dito, be not equally yoked together with unbeliever. Okay, ito yung sabi ni Pablo. For what fellowship have righteousness and with unrighteousness? What communion with light and darkness? Okay, so 15, and what concord had Christ with Belial? Ito yung naiwala sa Diyos-Diyosan. And what part of the belief with infidel? And what agreement with the temple of God with idols? So yung mga trigo na napabilang sa pansirang damo, ito yung payo ni Pablo. Yung mga tunay na manampalataya na nabibilang sa maling samahan, sa maling paniniwala, ito yung payo ni Pablo. Ano ang agreement sa Diyos, sa templo ng Diyos, sa mga Diyos-Diyosan? At sa templo ng buhay na Diyos. At sabi ito, sa kadagdag na talata, sa verse 16, and God had said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. So ito yung mga taong tumatayo sa templo ng pagtunay na Panginoon. Okay, sa verse 17, so, again, dito na sa verse 17, kung ang pansirang damo ay kung ang trigo ay napapabilang sa pansirang damo. Ano sabi ni Pablo? Simple lang, sa verse 17, sabi ni Pablo, wherefore, come out among them and be separated. Ano ibig sabihin ng come out among them? Ibig sabihin, maraming iglesia na ang nagsilitawan, maraming maling pananampalataya ang nagsilitawan, mga kapatid. Then Apostle Paul, hallelujah, Apostle Paul warned, actually hindi lang warned, command, hallelujah, come out among them. Yung binasa natin kanina, yung ano ba yung pakikipag sama sa tunay na templo na Diyos at sa mga idol worship. Pagiging equally yoked together with unbelievers, fellowship with righteousness and with unrighteousness, di ba? Fellowship ng matuwid at ang fellowship ng hindi matuwid. Anong pagkakaisa doon? Kaya sabi ni Apostle Pablo, come out from them and be separate. Come out from them. Kung ang diablo ay nagtatanim ng mga iglesyang maling paniniwala, maling panampalataya, sabi ni Pablo, come out among them, my hallelujah, and be separated. Say to the Lord. At hindi lang ito ay tumutukoy sa maraming simbahan, mga kapatid, na sabi ni Pablo, umalis kayo dyan. Dito sa Revelation, mga kapatid, Revelation 18, hallelujah. Tingnan niyo, mga kapatid. Kung sa 2 Corinthians 16, 14 to 17, he addressed sa mga maling simbahan, sa maling panampalataya, maling fellowship. Sa dito sa 18, iba man ang kanyang address.
Come out! So, i-directa ko na lang para maintindihan natin. So, sabi dito sa 4, yan, verse 4 ng Revelation 18. And I heard another voice. So, ito yung, again, si John from heaven saying, come out of here, my people, that you may not partakers over sins, and that you receive not over plagues. Ang kanyang salot na ibibigay, ang sasalot na ibibigay sa kanya, ang kanyang kasalanan, do not, sabi niya, come out of her, my people. He is addressing isang iglesia, and we know who's this. In-address niya sa isang iglesia. Ang tinawag dito, the Great Mother of Hearts. We know kung sino yan. Come out of her, my people. At sa 1st, 2 Corinthians, come out of them, my people. Says the Lord. Hallelujah. Do not partake of our sin. Hallelujah. Sabi ng salita sa 2 Corinthians, and I will receive you. Amen ba mga kapatid? Hallelujah. And now, balik tayo sa ating, sa Matthew again. Sa Matthew, may papakita lang po mga kapatid na malagang bagay. Sa Matthew, yung binasa natin kanina, 13, sorry. Sa Matthew 13, tingnan niyo mga kapatid, isa din sa nakita kong mahalaga mga kapatid, na although lagi natin itong binabasa, lagi natin itong napapakinggan, tingnan niyo mga kapatid sa sleeping man. Dito ako mag-focus sa sleeping man. Sa 25, sabi dito, but while men sleep, the enemy come and sow tares among the wheat. Now take note. We are in the midst of war. Amen ba? Tayo ay nasa kalagitnaan ng digmaan. Now, dito sa aklat ng Matthew chapter 13 verse 25, this is the time na itong servant, kasi ito men na-mention sa baba, naging servant. Itong servant na ito mga kapatid, tingnan nyo, ay nakatulog. Ano ibig sabihin ng nakatulog? Unaware sa kanyang paligid kung ano lang nangyari. Alam nyo mga kapatid, nakita ko na parang itong pagkatulog ng men na to, para bagang isang type and shadow ng kapabayaan. Isang type and shadow ng kapabayaan. Hallelujah. Like Adam. Hallelujah. This man is not being watchful. As Adam too, hindi naging watchful kay Eve. Di ko lang alam kung may alam na si Adam na nandyan na ang spirito ng kaaway o tinuro ba sa kanya ang spirito ng Diablo nung sila ay nasa Garden of Eden. So walang record, wala rin akong alam kung may idea na ba si Adam patungkol sa kaaway ng Diyos. But ang isa lang masasabi ko mga kapatid, Adam was not watchful kay Eve. Just like also this man, this servant, hallelujah, is not watchful sa tanima. Kaya nga nakatanim ang kaaway. Hallelujah! So, as Adam also is not watchful sa Eve, ang nangyari, nagkasala si Eve. At dahil sa pagkasala ni Eve, ay, yun nga, dinamayan niya sa kanyang kasalanan,
si Eve at dati na si Adam ay hindi nagtatrabaho, hindi siya nagbubungkal, dahil sa kasalanan ay nagbungkal na si Adam. Now, tingnan nyo. Dahil din sa pagkatulog ng mga servant, tingnan nyo ha, ang mga pansirang damo din ay napiktuhan. Although hindi man sila na totally nagapi ng kaaway, but napiktuhan sila dahil sa kanilang paligid, mayroong nakatalim na pansirang damo. In other words, na-stress din ang mga trigo. At ako'y niwala, ganun din si Adam. Nagpakapagod na si Adam. Imbis na hindi siya nagpakapagod siya upang mabuhay. Just like the serpent, kailangan niya ng tamang panahon sa pag-harvest. Imbis niya ang kanyang babantayin lang ay ang weed, ang ganda na, pero yun nga. Dahil nga sa pansirang damo, naapektuhan ang weed. Then maghintay siya ng taon, maghintay siya ng harvest time para lang masira yung mabunot yung pansira. Nagkaroon ng tuloy ng dagdag problema. Ang servant na ito, mga kapatid. Hallelujah. So, ganun din dapat sa ating tahanan, mga kapatid. Kung ang mga men na ito ay tulog, mga nanay, tatay, let's also be watchful sa ating tahanan. At kung preacher ka man, kung may be watchful sa mga nasasakupan upang ang diablo ay hindi makapasok, mga kapatid. Just like men who got sleep, mga kapatid. That's why Christ reminded us, as Paul mentioned in Ephesians 2, verse 10 to 15, na hallelujah, since we are in the midst of battle. Anong sabi ni Apostle Pablo sa Ephesians chapter 2? So, again, di naman tumama, mga kapatid. 10 to 17. Sabi dito, mga kapatid, Ephesians chapter 2, asa na yung 11, sorry. Six yata. Sorry. Ephesians chapter 6. Saan ba yung binasa na kanina? The foot. Okay, tama. Ephesians chapter 6, verse 11. Sabi dito, sa 10, basahin naman sa taas. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Sa 11, put the whole armor of God, that may you be stand against the wiles of the evil. Lahat ng plano ng diablo, lahat ng gagawin ng diablo sa ating buhay, sabi ni Paul, put the whole armor of God. Ano ibig sabihin ng armor of God, whole armor? Ibig sabihin, lahat ng mga salita na kung saan ay pwede nating pakinabangan, pwede nating gawing salangga sa kaaway, ay ating gagawin, ating susuotin, ating ihakbang sa buhay, sa pananampalataya natin, mga kapatid. Hallelujah! Kaya kung struggle ka
Sa pera? Anong sabi ng Panginoon? Worry not about tomorrow. Kung struggle ka sa pride, hallelujah, sabi ng Panginoon, humble yourself before God. Hallelujah. Kung struggle ka sa kulang sa karunungan, ask wisdom. Hallelujah. Kung struggle ka sa kahilawa ka, sa trend of this world, sa worldly, hallelujah, manalangin ka mga kapatid kung nagagawa pa yung mga worldly activity. Kung sa kabanalan, hindi mo pa kaya masundan, manalangin ka sa Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, mga kapatid. At kung ikaw man ay struggle sa babae, sabi ng Bible, mga kapatid, flee from it, mga kapatid. Amen ba? Flee! Kaya sabi dito, put the whole armor of God. Hindi lang armor dito, hindi lang sa pangbaba, kundi whole armor. Lahat ng entry point ng kaaway, kailangan mong isuot ang balutin. Hallelujah, na ibinigay ng Diyos. And that is through the Word of God, mga kapatid. Hallelujah. So there is war. We are in the war of heaven, mga kapatid. Hallelujah. We are war in the heaven. And we are war in the present time. Kaya kailangan natin suot ng salita ng Panginoon. The whole armor of God. Hallelujah. Konti na lang mga kapatid. Balik tayo sa Revelation chapter 12. Verse 7. So, ating tatapusin ito mga kapatid. Hallelujah. Sa 8, okay, they prevailed not, neither was their place found anymore in heaven. So, wala na sila sa kanilang langit. Dahil wala na sa mga anghel sa kanilang langit, ano ang kanilang naramdaman ng mga kasama ng mga anghel ng Panginoon? Ang mga naglilingkod sa Panginoon. Okay. Cast down na sila sa lupa, wala na sila sa access sa langit. So this is the time na ito ay nangyari in the middle of the weeks, in the 70 weeks of Daniel prophecy, 1 week left. At sabi dito, yun mga kapatid, nung wala na yung Diablo sa karya ng langit, sa heavenly places, ano sabi ng mga Diablo? Ng mga anghel ng Panginoon. Sabi dito, and I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength, and the kingdom of our God, the power of His Christ, for the accuser, ito yung kaaway, of our brethren, is cast down. We accuse them before God, before our God day and night. Bring niyo mga kapatid, nagalak ang mga anghel ng Panginoon nung wala na ang mga accuser. Nagalak ang anghel ng Panginoon, yung mga manggugulo ay wala na. Wala nang manggugulo, wala nang mag-accuse, wala nang digmaan. At yung ating inawit, all is peace forevermore. Yun yung mangyayari sa karya ng langit, mga kapatid. Kung ang Diablo ay aalis na sa karyaan ng langit. At mangyayari din. At sa lupa, mang-awitin din natin yan, mga kapatid. Kung ang Diablo ay totally nalipol na, nasunog na sa kadagat-dagatang apoy. And that's the coming of the judgment day na kaaway. And we will continue the song, all is peace forevermore. Diba? On that happy golden shore, what a day, glorious day that will be. Hallelujah. Mangyari lang yan, mga kapatid, kung ang kaaway ng Diyos ay totally, hallelujah, sunog na, punished na. Hallelujah. Hallelujah. And then, mga kapatid,
So, ayoko na lang basahin yung sa 13 kay ibang senaryo. Habat tayo mga kapatid. So, as I close mga kapatid, we are at war in heaven. Amen ba? And just like the man, the servant, na magbantay, nakatulog. So, don't be a sleeping watcher mga kapatid. Don't be a sleeping servant. Huwag maging pabaya sa paglilingkod. Huwag makontento sa mga bagay na para magang ito na, okay na to. Pagdating sa paglilingkod, pagdating sa napakikinggan, okay na to. Tama na to no mga kapatid. The more tayo na naghihintay sa Panginoon, mas the more tayong magnasa pa sa mga salita ng Diyos. Because ang pagnanasa sa salita ng Diyos ay nangangahulugan na ikaw ay buhay, active para sa salita ng Diyos. So mga kapatid, war in heaven is a real thing. And war here on earth is also a real thing. So mapagbantay tayo, mapagtingin tayo sa ating sarili. Tingnan natin ang ating panampalataya. Tingnan natin ang ating buhay. Tingnan natin ang ating mga anak, ang ating fellowship na to. Hallelujah. Maging maingat tayo sa fellowship na to, mga kapatid. Tingnan natin kung may mga bagay ba tayong mali na sa harap ng Diyos. Hallelujah. At kung mayroon man, mga kapatid, hallelujah, kahit ang preacher, hallelujah, you have the authority para pagsabihan nyo na, brother, mali yan, brother. Manggagawa, mali yan, manggagawa. Pag naging paintulutan ng kaaway, hallelujah, ay makapasok sa fellowship, mga kapatid. Hallelujah, sapagkat kung ang kaaway ay makapasok, maapektuhan ang gawain ng Panginoon. Maapektuhan ang mga trigo, mga kapatid. Hallelujah, dahil ang Panginoon, mga kapatid, hindi nagalak sa kasalanan. Kaya magbantay tayo. Watch one another, mga kapatid. Huwag nyo lang i-rely sa mga preacher ang buhay panampalataya, kahit man sa iyong sarili. Hallelujah. Magbantayan tayo sa isa't isa, mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat yan ang tunay na panampalataya. Let's watch one another, mga kapatid. Hallelujah. God bless you. Ating palakpan ng bayan na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tayo